This is it, that's it. Let's do the first day of medical. This is it, that's it. Let's do the first day of medical. Hellers, mga ka-Chorotera! Welcome back to my channel. This is Choroterang Mariposa. So, today's video, I would just like to share with you our SLEC medical experience dito sa may St. Luke's Extension Clinic. Kailangan nyo munang kumuha ng schedule dun sa... Actually, yung first step is dapat makareceive muna kayo ng interview date. Kasi kailangan yon bago kayo kumuha ng appointment sa St. Luke's. Pero actually, yung iba, kumukuha na silang schedule sa St. Luke's kahit wala pa silang interview date, magsasign lang sila ng waiver na katunayan na
willing sila na gawin yung medical kahit wala pa silang interview date. So, yun. So, once meron na kayong P4 or interview letter, pwede na kayong mag-book ng medical sa St. Luke's. So, ito yung website nila. Dito kayo kukuha ng appointment. Tapos, i-fill up nyo lang yung mga prompts na kailangan nyo, demographic details, ganyan. So, once okay na yung schedule nyo, pwede nyo nang i-schedule din yung dependent nyo. Pangkuha nyo sila individually. Hindi siya pwedeng isang slot lang for the 2 of you or for the 4 of you. Dapat dalawa yung slot na kukunin nyo or appointment. So, yun. Ako, nakabook ako ng 7 a.m. So, inagahan talaga namin para just in case may ibang kailangan or something, magawa ng paraan. So, yun. We actually check-in dito sa City Garden Grand Hotel dito sa may Ermita, which is like 3 minutes walk lang to Eslek. Parang nasa likod lang siya ng kanto. Tapos, kung nag-aalala kayo about sa paligid, okay naman kasi may police station, tapos may mga groceryhan din, may Pure Gold. Doon nga kami bumili ng mga tubig or mga kailangan namin, ganyan. So, yun. Ang appointment namin is 7 a.m. pero pumunta kami doon ng 6 a.m. like 1 hour before. So, pagdating doon, may guard doon, tinanong namin kung saan yung pila ng mga for medical na mga for EB3 visa. So, tinuro niya dun sa kabila pa pala. Hindi dun sa main na pintuan, dun sa kabilang gate. Tapos, may guard ulit dun. Tinanong niya anong visa category. Sabi ko, EB3. Tapos kaming dalawa ni Habi. Tapos, hiningi niya yung medical appointment. Kailangan yung i-print yun. Medical appointment from St. Luke's. Tapos, binigyan na kami ng queue number. So, number 9 ako, number 10 si Habi. Parang nakalagay regular US. Tapos yung number. Tapos, naglagay sila ng hand stamp ng letter A. Actually, sa right hand mo niya ilalagay. Yun, ito yan. Tapos, after nun, sabi niya, sige, proceed na kayo dun sa photo room. Parang diretso lang. Tapos may mini stairs na paakyat sa may right side. Tapos akyat ka lang, tapos makikita mo na yung parang may instruction naman na dito yung photo room. So, pagdating doon, uupo kayo, kukunin yung parang paper nyo, yung appointment letter, yung appointment confirmation email, tapos pati yung may number, kukunin nung magpipicture. Tapos upo lang kayo doon, tatawagin na kayo pag turn nyo na ma-picture. So, yun. Medyo matagal pala kami doon kasi medyo madami na yung mga nagpapapicture. Tapos, sa sa may ground floor lang din yung photo room. So, mga 7 o'clock in the morning yun. Natapos na yung pagpicture sa amin. Tapos, after nun, sa may katabi nun, doon na din magbabayad. Yung reception. So, doon sa reception, doon nila i-check lahat ng mga requirements na dala nyo. So, yung mga requirements, may mga listahan naman na naka-post doon sa wall nila mismo. Kailangan yung i-prepare yun beforehand. So, ito yun, ipa-flash ko na lang sa screen. Tapos, after nang mapicturan kami ni Habi, yun nga, pumunta na kami sa reception. Tapos, ako muna yung inuna kasi ako yung principal applicant. So, tinanong yung mga requirement. So, yun, chinek niya isa-isa. Tapos, yung passport, original, dapat dala mo. Tapos, I suggest, magdala din kayo ng copy ng nyo, yung DS-260. Yung mga pinilapan. Hindi yung confirmation page, yung mga pinilapan yung marami. Kasi, may time na tatanungin yung details ng employer mo, sino yung petitioner mo, ano yung address niya doon, ano yung number niya doon. So, syempre, hindi naman natin memorize yun. So, kailangan, dala mo yung kopya. Pwede naman din may kopya. Sasabihin mo lang sa kanila. Parang kino-confirm lang nila. Yun. Na sila yung parang liable sa iyo pagdating doon. Ayun. So, after nung reception, after ko, si Habi naman. Ganun lang din. I-check lang niya yung mga details mo. Tapos, since pag okay naman na lahat, may bibigay lang siyang parang data form mo. Yun yung parang pinakadala-dala mo
all throughout the procedures kung saan ka man floor na pupunta. So yun, after nun, in-instruct kami na pumunta sa 5th floor para magbayad since cash basis kami. So yun, punta na kami sa 5th floor, nagbayad kami. Mabilis lang din, parang 2 minutes lang din kami. Tapos, yung price ng adult is parang 28,650 or 40. Ayun, 200. 28,200. 650. Ano? 28,650 yun. Ipa-flash ko dyan yung price ng adult tsaka children. So, yun. We paid for 2. Tapos, nagbibigay siya ng resibo. Tapos, instructan niya kayo kung saan kayo pupunta. So, after nung cashier sa 5th floor, na-instruct kami pumunta ng laboratory. So, ano naman yun? Sa 4th floor naman yun. Basta, pagdating nyo every floor, may mga reception doon. Agad kayong pumunta doon para may mga instruction na ma-receive kayo agad. Hindi yung nag-aantay ka lang sa wala pala. So, yun. Pagdating sa reception, kinuha niya yung data form, yung dala-dala nga namin. Tapos, pati passport. Tapos, chinek lang niya yung details. Tapos, ma'am, yun, for laboratory, verify lang niya. Tapos, kinuhanan pala ako ng, ng index finger, hindi scan, parang fingerprint ng right hand ko. Tapos, so yun, pumili lang kami, nagantay. Tapos, kinuhanan ako ng dugo. Tapos, pati si Habi, kinuhanan ng dugo. Tapos, pagkatapos, in-instructan naman kami na pumunta ng 3rd floor. So, yun. Ito na. 3rd floor, dun yung x-ray. So, pagdating dun, may reception nga every floor, diba? So, punta ka dun sa reception ng x-ray for US. Tapos, i-check na din yung details mo. May fifilipan kayong form. Tapos, ilalagay mo kung non-pregnant. Tapos, magpipirma ka. Tapos, yung mga details nyo, like, at saka yung mga question, like name, tapos yung age mo, tapos kung may experience ka na ba na TB ka ba dati, naggamot ka ba dati, yun. Basta ang sagot lang namin is no, kasi yun naman talaga. Tapos, signature. So, after nun, bibigay mo ulit sa kanya yung form, tapos, i-instructan ka na niya na pumunta ka na sa dressing room to change sa gown, tapos, dun na iti-take yung, x-ray. So, yun. Pagdating ko dun sa may dressing room, mga 5 kami dun. So, salitan kami nagbibihes, tapos gown, tapos hintayin mo lang na tawagin ka. So, pagkatawag sa akin dun sa x-ray room, i-verify lang yung name ko, yung birthday ko, tapos i-check mo din sa monitor kung tama yung name mo. So, kung okay naman na, instructan ka na niya na pumunta dun sa may, harapan ng machine. So, first is parang i-exercise lang niya yung paghinga mo. Parang sundin mo lang instruction niya. Like, hinga pong malalim. Or, ilabas na ang hangin. Ganon. So, ako pinagganon ako ng isang beses. Siguro practice. Tapos, after nun, sige ma'am, hinga ng malalim. Hinga lang. Tapos, hold mo lang, diba? Tapos, yun, kukunin na niya. Tapos, ilabas na ang hangin. Yun na. So, isang beses lang niya ako talagang kinuhanan. So, ang suggestion ko lang, talaga, parang kailangan mo kasing idikit talaga yung chest mo, yung balikat mo na parang nakaganon dun sa may mismong machine. Tapos, as in talagang mag-deep breath ka para mas ma-expand yung mo. Tapos yun, after nun, sige mambihis ka na. Tapos, instructan ka na niya ng balik ka sa 5th floor. So, after nun, bumalik kami sa 5th floor. Naman yun, parang vital signs taking at saka weight. So, pagdating doon, meron ding pila, yung guard yung nag-a-assist. Sabi niya, ma'am, sige, upo ka muna. Tapos, after natatawagan ka, may tatawag sa'yo na kukuha ng height and weight mo. So, after naman nun, mag-aantay ka lang din, may mag-check ng vital signs mo, like BP, ganyan. Kaso, hindi ko kasya yung pang-BP doon. Kasi maliit. So, kailangan ko ng, medyo pitit tayo yung pang-BP. So, hindi ako nakuha na ng, BP. So, ang ginawa nila is, sinend muna ako sa eye test. Doon lang din, sa may 5th floor lang yon, eye test. So, nauna yung eye test. Tapos, sinabi ko lang din yung history ko na nagpa-LASIK ako last March, this year lang.
Tapos, okay naman. After nun, doon na ako binipi. Yung may malaking cuff kasi doon. Okay naman, mga 129 o over 93. So, normal. Tapos, ano naman, yung after nun, sa 5th floor pa rin, pumila pa rin ako na for ano naman, physical exam. Yung physical exam ko, sa may ano ko room 12. So, pagpasok doon, uupo ka, tapos kakausapin mo yung doktor, mag-history taking siya. Tatanong lang niya yung mga parang ano mo, naging sakit, parang nagka-history ka ba ng TB o na-hospital ka na ba noon, ano na yung mga naging sakit mo, nagka-COVID ka ba, ganyan. Basta mga health, history. Tapos, mga na-opera mo, ganon. Tapos, so yun, okay naman yung mga naging, yung history niya. Tapos, tatanong ka rin kung may ka ba, parang mental health problem, ganyan. Kasi may nababasa ako, parang pag nag-guess sila, i-subject nila for parang further evaluation sa psych. So, wala naman. After nun, ano ba? History taking. After nun ng history taking niya, sige ma'am, sabi niya, maghubad ka na kasi physical exam So, kailangan natin maghubad pero wag mong alisin yung underwear mo. Ano lang siya, magga-gown ka lang pero meron kang underwear. Tapos, higa ka na dun sa parang table. Parang bed, mini bed na So, yun. Ang ginawa lang nun sa akin is pinasundan lang niya yung galaw ng kamay niya. Siguro eye movement yun. Tapos, pinalpate lang niya yung tiyan ko. Malambot naman. Tapos, pinataas lang niya yung paa ko. Tapos, pinag-side niya ako. Left and right. Tapos, okay na. Yun. Sige, bihis ka na. Sabi niya ganyan. So, yun. Nagbihis ako. Tapos, after nun, nag-instruct siya na, sige, balik ka sa US counter, for US counter, sabi niya. So, lang yun, mabilis lang, mga 8:49 yun, or 8:50. Mabilis lang. Tapos, pagbalik ko doon, binigay ko yung data form nga. Tapos, in-instructan ako. May binigay silang white slip. Sabi niya, go to 2nd floor, doon na rin kayo mag-check out. Sabi niya ganyan. So, syempre ako, natetense din ako kung anong meaning nun. Sabi kasi nila, kapag daw pinapunta ka sa 2nd floor, ibig sabihin, for immunization ka na kinabukasan. And white slip yung binigay. So, how true, diba? Though, maraming nagsasabi na ganun, pero hindi siya parang 100%. So, parang mga 80% masaya ka na okay na, hindi ka na first sputum, ganyan. Pero syempre, iba pa rin yung may parang yung sure ka na talaga, yung may tatak na ng for immunization, di ba? So, siguro masaya, okay naman na, masaya na kami ng mga 80% na white slip, tapos, for immunization nga. So, yun, nagpunta ako sa 2nd floor, meron doon 2 counter. Nakalagay doon sa first counter, yung first day, nakalagay, sabi niya, first day, tapos immunization orientation. So, doon ko linagay yung sa akin. Tapos sa kabila naman is 2nd day for immunization. Tsaka yung result ng IGRA. At tsaka mga further pa. So, yun. Tapos, nagantay lang ako. Tapos tinawag yung name ko. Sabi niya, ma'am, sabi niya, bukod ba sa COVID vaccine, may ibang vaccines ka? Sabi niya ganyan. Sabi ko, meron. Tapos dala-dala ko yung original at tsaka yung photocopy. Pwede niyong i-declare sa kanila yon. So, yun. After nun, in-instructan na ako, ma'am, sige, balik ka bukas ng ganitong oras. Tapos, yun. Sabi niya, balik ka, dito din po ba? Sabi kong ganyan. Tapos, ma'am, dito na sa 2nd floor. Sabi niya ganyan. Sabi ko, talagang okay na ata. Sabi ko sa sarili ko, for immunization na ako bukas. Pero, syempre, yun nga, parang, gusto kong magsaya ng 100%. Pero, syempre, hanggat wala pa, hindi ka talaga maniniwala. So, yun lang. Hopefully nga na okay na for immunization kaming dalawa. Parehas. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Nag-check out na kami ng mga 9:15.
So, yun. Gusto ko lang i-share din sa inyo yung naging experience ni Habi. Actually, siya yung mag-share. Para sa mga kaparehas namin na may dependent na spouse. Ayun, may dependent na spouse at a company na magta-travel sa US. So, nandito na siya. Namiss niya ba siya? Hello, mga katsurateras! Upo ka nga. Naalala niyo pa ba ako? Wow, gwapo mo ha. Sa Charoterang Unggoy. Ayun. So, yun lang. Sharer pala ako ngayon. Oo, sharer ka. Experience. So, yun nga. Yun sabi ni wife kanina. Pagdating namin doon, early 6 o'clock. And then, tanong lang kami sa guard. As much as possible, tanong lang kayo sa guard para hindi kayo maligaw doon sa mga kailangan yung gawin doon. Tapos, yun, pasok kami ng 6 o'clock and then binigyan kami ng number which is the 9 and 10. Actually, yung number 9 is memorable sa aming dalawa which is our wedding day yun. Yun nga, wedding day. So, ngayon, doon, unang step is yung, doon din sa ground floor, yung sa photo, kukuhanan ka lang ng photo, hintayin nyo lang na matawag yung number na binigay sa inyo kasi ibibigay nyo yun doon sa nag-a-assist. And then, after the photo, yun, same floor din, doon naman sa in-encode nila yung mga kailangan namin dun sa floor na yun. Tinanong lang ako kasi si wife yung una kong pinapunta dun eh. Siya kasi yung primary. So ako ampun lang. So yun. Tapos ayun, passport lang pinakita and then yung mga copy ng vaccination which is la COVID. So and then after nun pag in-instructan na kami na pumunta sa 5th floor nga para magbayad. And then, sa 5th floor naman yun, sobrang mabilis lang talaga, mga 2 to 3 minutes lang kasi medyo di pa naman masyadong maraming tao nun eh. Tsaka, additional pala, pwede palang credit card. Credit card lang, hindi debit. Tapos pwede rin cash. So, yung amount namin is 28,650 each. as an adult. So, yun. Tapos, after namin magbayad doon, pumunta naman kami sa 3rd floor ba yun? So, doon naman is, kinuhaan kami ng dugo. Doon naman, sa part na yun, medyo na lang ako kasi, unusual kasi, yung kinuha sa akin dugo is parang, 5 yun eh, parang maliliit na bote. 5 bote yun. Yung una is, alos, siya, okay naman siya, napuno niya. Pero the remaining 4, alos, sobrang, sobrang konti na lang. Hindi ko alam ba't, wala lumalabas na dugo sa akin. Naging frozen. Hindi ko lang baka yung dugo ko is natakot rin. So yun. Tumurong. Pagkatapos doon, nakakuhanan kami ng dugo is umakyat na kami sa saan ba yun? Sa 3rd floor for x-ray. Iwalay ka eh. Oo, iwalay yung babae sa lalaki doon. And then, yun nga, sa x-ray naman is yun, binigay ko lang ulit yung parang papel na inano sa amin. Data form. Tapos, data form. Tapos, hinintay ko lang na tawagin ako. And then, pinapasok ako dun sa loob. And then, sabi lang nung nag-a-assist, okay, sir, ubarin mo yung yung pantaas mo, sabi ganun. And then, umano ka na sa machine, sabi ganun. Tapos, dapat idikit mo yung, yung chest mo, yung arms mo, medyo mo. Tapos, yun. Tapos sabi lang sa akin nung nag-a-assist, okay sir, ready? Sabi ganun. Take a big breath. Big breath. Big breath. Deep breath. Sabi ganun. So, yun lang. Hold mo lang sir. Sabi ganun. And then release. So, okay sir, sige, isa pa. Sabi niya, yung mas malalim. Sabi niya ganun sa akin. Yun nga, sabi ni wife, is parang lang. Practice lang. Oo. Breathing exercises. Breathing exercise. So yun, yung pangalawa, okay sir, mas malalim. Sabi niya, hold. Sabi niya, release. Sabi niya, okay sir, ayos na. Sabi niya, magbihis ka na. Kasi hindi ka pinag-gown, no? Hindi na. Hindi na pinag-gown. Sige. Hindi na. Tapos yun, nagbihis na. And then, pagdating sa labas, binigay ko lang ulit sa kanya yung, yung papel. Tapos parang may chinek lang siya doon. Tapos, okay sir, proceed na kayo doon sa vital sign. Fifth floor din. Sa 5th floor din. Balik. Ito na, sa vital sign. So, unang sa akin is yun nga, kinuhanan ako ng weight at saka height. Kung nakasapatos kayo, medyas kayo, kailangan yung tanggalin yun. Then, after ako makuha nun, hintay ka lang dyan sir para tawagin yung pangalan mo for vital sign. So, ngayon, nung ako na dun sa vital sign, actually BP lang eh. Kinuhanan ako ng BP and then,
Ewan ko ba kung bakit ganun yung BP nila. As in, sobrang taas talaga ng reading. Ang unang kuha nila sa akin is nasa 154/90. So sabing ganun sa akin nung nurse. Nag-maintenance ka ba? Sabi niya, hindi po. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, okay sir, sige. Sabi niya, pahinga ka lang muna. And then, ulitin natin ulit. Sabi niya. Tapos, pwede ka lang muna mag-proceed dun sa eye test. Sabi niya ganun. So, yun. Nagturning paglabas ko, pumunta ako dun sa kung saan yung eye test. And then, pagdating sa eye test, okay sir, ito yun. May ka ba? Nagpaano ka ba ng mata? Sabi ko, ay, opo ma'am. Sabi ko, nagpa-LASIK po ako. Sabi ko, both eyes. Sabi niya, opo. Sabi ko, mga anong taon? Sabi niya, sinabi ko, mga 2022 po yun. Sabi ko, tapos, okay, chinik lang nila. Tapos, pinabasa lang yung normal na pag nagpapa-check up ka ng chart. Yun. Tinuturo niya lang ng ganun, mula sa malaki, palit ng palit. Tinuturo lang randomly. Hindi, usually kasi sa eye check sa atin is yung buong line na ganun is babasahin mo. Sa kanya naman is turo lang, istig lang. Ayun. After yun, okay sir, okay na yan, sabing ganun. Tapos, balik ka sa sabi niya, sa BP. Ulitin mo, sabi niya ganun. And then, punta ulit ako doon sa BP. Sabi niya sa akin, pahinga lang, sabing ganun. And then, siguro mga 10 minutes, pahinga ka lang, tapos kuhanin natin ulit, sabi niya. Okay, relax lang. Tapos, kahit na-relax, ewan ko, kinakabahan talaga ako pag nakakakita ako ng BP machine. Hindi ko alam kung ba't ganun. White coat. Tapos, nung ako nakuhanan ako ulit ng BP, yung fake first ko is yun nga, 154/90. At ito naman po yun, dun sa second take nila. Imagine guys, instead no bumaba, tumaas lalo. Umabot siya ng 174/88. Tapos sabing ganun sa akin, sir, ang taas ng BP mo, sabing ganun. Ma'am, baka kinakabahan lang, sabi ko ganun. Sige sir, sabing ganun, na kita sa sa doctor, sabi niya, siya na lang yung mag-ano ulit sa iyo, sabi ganun, kung anong gagawin, sabi niya. So yun, lumabas na ako, tapos binigay ko yung papers ko dun sa US counter ba yun? US counter. Para bigyan ako ulit ng instruction kung saan ako pupunta. And then, yun na. Physical exam. Physical exam na pala yun. Do may mga chairs naman kasi dun eh. Tapos, maghintay ka lang dyan sir, ikaw na yung next paglabas niya, sabi ganun. So ngayon, nung turn ko na para dun sa physical examination, pagpasok ko sa loob ng nagulat ako sa kay Doc, ang seryoso. Sabi ganun, okay, sige. Sarap mo yung pinto. Umupo ka lang dyan. Kung anong tatanong ko, yun lang ang sagutin mo. Sabi, wala, para naman ako sinisitensya na inaano ako kung ano yung kasalanan ko. So yun, tinanong lang ako kung may maintenance ka ba? May inom kang gamot? Sabi ko, wala doc. Tapos may history ba sa na nagka-TV ka na? Wala doc. Sabi ko ganun. Family history na may TV, ganito? Wala doc. Sabi ko, may tattoo ka ba? Wala doc. Sabi ko, okay sige, sabi niya. Ilagay mo yung mga gamit mo dyan sa hamper, sabi ganun. And then magupad ka na, sabi ganun. Pero wag mo nga yung underwear, itira mo, sabi ganun. Yes, buti na lang. Hindi nakita si Junjun. so yun. Pero sabi niya ganun, habang nagubad ka, sabi ganun. Yung mga tinatanong ko sa'yo, sagutin mo pa rin, sabi niya. Paano ka makakapag-concentrate? Nagubad ka, tapos tinatanong ka. So yun, tinatanong pa rin ako habang tinatanggal ko yung damit ko. Sabi niya, may tanong din sa akin na, may tattoo ka ba? Wala po. May butas ba yung tenga mo? Ikaw? Sabi, wala po. Hindi ba binutasan yan? Never na binutasan yan? Sabi, hindi po. Sabi ko, tapos may naoperahan ka ba? O sabi ko, Doc, sabi ko meron akong dito, sabi ko, yung sa abscess, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, okay, sabi niya ganun. Tapos, nung natapos na yung mga tanong na niya yun, patantaas ng BP mo, sabi niya, Doc, sabi ko, kinakabahan lang po ako, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, yun. Okay, sabi niya ganun, tayo ka dyan sa harapan ko, sabi niya ganun. Kung anong i-instruct ko, gawin mo lang, sabi niya. So yun, nakatayo ako. Tapos, ang sabi niya lang sa akin is, yung kamay mo, i-ano mo lang ng ganito, sabi niya. Ay, sa sigera lang. Ganyanin mo lang, sabi niya. Tapos,
ganito, sabi niya, yun. Tapos itaas mo, o, tinaas ko, sabi, okay, baba mo na, tapos talikod ka, sabi niya. Doon tumalikod ako, tinutukan lang ako doon sa ano. Ocho ka. Matama. Hinga na malalim, isa pa. O, tapos pagkatapos nun, okay, tapos na, bihis ka na, sabi niya, ganun sa akin. Tapos, yun, pagka ano, bihis lang, tapos, iwanan mo lang nakabukas yung pinto paglabas mo. Tapos pagka ano, okay doc, thank you po, sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, balik ulit ako dun sa US counter, iniwan ko dun yung papers ko, tapos si wife Sakto nandun nandun na. ako. Tapos tinawag ako nung nag-a-assist doon. Sabi ganun sa akin, "Sir, sabi ganun, may kasama ka ba?" Sabi ganun. Ay, yes po, sabi kong ganun sa kanya. Tapos, ayun po, sabi ko si wife, sabi ko. Tapos, okay sir, sabi ganun. Tinanong ako ni Kuya Guard, sabi niya, "Ma'am, anong sabi sa inyo sa second floor?" Sabi niya. Sabi ko, inustrakan akong bumalik bukas doon. Sabi ko, ng 7:30 a.m. Sabi ko, sige, sabi niya, ganito na lang din sa inyo. Sabi niya, kaya. Ayun, sinulat niya rin sa akin bukas. Pero actually, meron na pala. Meron na, same niya. time din kami, nabalik kami ng ganitong So, oras white bukas. paper din yung sa kanya. Ayun. So, same time kami, 7:30. Tapos, yun. So, hopefully talagang for vaccination na lang, Amen. immunization. Tapos yun, wag kayong masyadong kabahan kasi tignan nyo nga, tumataas tuloy yung pressure Hindi, niya. actually guys, may Normal napanood na rin ako ng mga ibang vlogger na na experience nila. Oo, Mataas talaga yung mataas talaga yung reading na machine nila. Ewan ko kung bakit. Which is ako naman kasi normal din ako Nag-check din naman nag-check siya ako doon. ng BP kasi meron rin ako sariling BP sa bahay. Chinecheck ko. Actually, yung manual pa nga yung di ba? Pero Okay na. ayos siya. Hindi siya Ako yung umabot. nagte-take, okay. So, yun nga, kinakabahan lang talaga ako siguro pag iba yung nagtitake ng BP. Kasi pag inano na sa akin yung cup, habang gumaganon, ramdam ko yung heartbeat ko na gumaganon talaga siya. Kaya, ewan ko, baka Diyos ko, hindi ako sanay na iba yung kumukuha ng heartbreak ko. Kasi, alam niyo naman guys, Heartbeat. heartbeat, oh. Alam niyo naman guys, isa lang naman yung nagpapatibok ng puso. So yun, update namin kayo bukas kung ano yung mga mangyayari, and sana talaga is for immunization na kami at wala na maging problema. Siyempre yun namin masubjectin ng sputum kasi nga, di ba, cause of delay, ganyan. Pero kung ano man, may solusyon naman eh. It will pass, di ba? It too shall pass, lagi lang ganoon. So, ano pa ba? May nakalimutan ba tayong sabihin? Yun lang, after nun is, Ano naman? kumain na kami kasi actually guys, nag-fasting kami. Nag-fasting Pero hindi kami, naman siya recommended. pero, Hindi siya recommended. Pero kami na nag-fasting lang kami. mag-fasting. Hindi naman sa hindi siya recommended. Hindi siya required Hindi siya na required. mag-fasting kayo. Pero kami, chinus namin mag-fasting para lang, medyo mababa pa din yung mga blood results. Tapos, ano pa ba? Yun. Mm, Pag uwi, kumain lang. After kumain, Oo. niyaya ko si wife na tara, visit Oo, tayo sa nag-visit Quiapo kami sa Church kasi Quiapo. malapit lang naman yung Quiapo Church oo. dito. Napaka-convenient talaga ng pag nag-check-in ka. Oo. Mabilis lang. Ayun. Like, yun nga, 3 minutes lang yung walk namin papuntang SDEC. Tapos may maganda yung location kasi nga may mga groceryhan tsaka may mga restaurant din. Tapos yun, after namin sa Quiapo, tara, SM Manila. SM Manila naman. Umikot lang kami saglit, tapos bumili ng lunch tsaka dinner. Para dito na lang kami kumain, hindi na kami lalabas. Papahinga na lang hanggang bukas. So yun, dito pala sa City Garden Suites, magkano yung per night natin kasi? So yung per day nila address na sa 2,000 Oo, plus. standard room yun. So yun, kung kaya naman, less hassle din kasi. Lalo na Oo. kung maaga din yung schedule niya. Lalo na yun sa mga talaga malalayo sa mga Oo, province sa yun. province ba. Mas, So yun, let's hope for the best. See you tomorrow. we will update you tomorrow guys. You. And let's pray for each other na maging Amen. okay lahat. Lahat tayo makakapunta doon. Amen. Yes. Ready? All the way. Jollibee pa din eh. Kamayan ang tago. Spaghetti. Yeah. So there guys, thank you for watching. Bukas ulit. Bye! Bye.
Don't forget to like, share, and subscribe for good vibes. Bye!